pa'y haan nga nasalon at ibagi. Importante nasalon at tayo kuma iti na espirituan. Ta di ka importantian. So anyway, amok nga na dumaduma ti wagas nga inkasta tayo nga nag-celebrate iti New Year. Amok pa no dati baro nga taon nga talaga. But anyway, importante ka pa nagtuloy latang agserbi kini Apo Diyos. So, patuloy tayo, iti lesson tayo, iti book, verse by verse, study tayo in the book of Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 30. Padasok nga ilagpas ko mada ito Ephesians chapter 4, ngamahan nga itulok iti bagi. Sinmangput kami di Friday, padasok nga agbasa, awan talaga nga nakapsot ibagi nga kunada na pigsati espiritu nga nakapsot iti bagi. Ije ko nga mauawatan, ije ko na ni Apo Jesus kada niya so ije talo nga di da Peter James Injan kuna nakat agyang kayo ti nakajet nakagkararag edi sinobyan nakat nakaturog je talo kas je gayam ti style na. So anyway, dati Bible yo pakilukat iti Ephesians chapter 4 verse 30, may sa kadagiti one of the neglected verses in the scripture, I should say. Ephesians 4:30, kanana, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Isa po sa mga problema o isa po sa mga ewan ko kung nakaligtaan ng mga mananampalataya patungkol po sa Santo Espiritu. Palagi po nilang inawit yung Come Holy Spirit, Holy Spirit fall afresh on us. Pero sa mga verses na ito, sa Ephesians 4:30, sa 1 Thessalonians 5:19, at saka sa Acts chapter 7 verse 51, ay minsan po ay nakakalimutan ng mga ito. So sabi po ni Stephen sa Acts chapter 7 verse 51, sabi niya, you men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit. You are doing just as your fathers did. So, tingnan natin yung context na yon. Doon ay nagturo si Stephen. He debate with the, sino ba yung, yung mga Hellenist bang mga yun? Yung sa Acts chapter 7. So, there is that debate. At hindi nila kaya si Stephen. So, ano ginawa nila? Pinatay nila itong tao, binato nila. So, they have the truth, they see the truth, they read the truth, napakinggan nila yung mga katotohanan, yung mga salita ng Diyos, pero yung word na resisting is antipipto, ibig sabihin to fall against or to rush against. Talagang kinakalaban nila yung banal na Espiritu. Yun po yung mahirap sa buhay ng mga mananampalataya. At ito po yung mga nangyari sa buhay natin minsan. We are resisting the Holy Spirit. Bagamat yung mga tao dito unbeliever, yung audience na, except siguro, ewan ko kung may kasama si Paul na na-convert in the latter times. Pero sa nila talagang kinakalaban nila yung banal na Espiritu. Paano? Andun yung mga katotohanan, napapakinggan nila yung mga salita ng Diyos, pero di nila binibigyan ito ng halaga. Kaya ito po ay isang warning sa atin. Sa 1 Thessalonians 5:19, sabi po doon, do not quench the Spirit. Ito po ay isang kautusan. Present imperative, na ibig sabihin to put out the fire. Minsan ganun po tayo, mga mananampalataya, na ang banal na Espiritu ay nakikiusap sa atin pero hindi po natin siya pinapakinggan. There are times that the Holy Spirit, minsan sinasabi niya manalangin tayo, pero busy tayo, kaya sabi natin mamaya na. There are times, pagising natin ng umaga,
Meron yung leading na manalangin at magbasa ng salita ng Diyos, pero ayaw po nating makinig. So, we quench, we extinguish, we put off the fire of the Holy Spirit. So sa verse naman na ito, sa Ephesians 4:30, sabi po, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Ito yung word na do not grieve is a phrase na pinapakita dito yung biblical truth na yung banal na espiritu ay hindi po siya impersonal force, hindi po siya hangin, bagamat ginaya siya sa hangin that the Holy Spirit comes and blows wherever He wish or He will. Pero dito pinapakita that the Holy Spirit is a divine person na pwedeng masaktan, pwedeng magdalamhati sa mga kasalanan na ginagawa natin sa ating mga isipan, sa salita at sa mga gawa that is contrary to the Word of God. So the Holy Spirit has a feeling. Hindi lang po tayo yung nasasaktan. Ito po minsan yung ating nakakaligtaan bilang isang mananampalataya na nasasaktan na natin yung banal na Espiritu. At to grieve, yung word na grieve, ibig sabihin is to cause intense grief. Hindi lang siya basta nasaktan. Ewan ko, ano ba yung awit ni Andrew Inon? Sinaktan mo yung puso ko, pinukpok po ng martilyo. Yung intense talaga, to cause intense grief, heaviness or deep emotional pain. At saan ba nanggagaling yung mga pain na ito? Sabi po, from the word lopi, ibig sabihin, you are hurt, deeply hurt by the one that you love. Ay talagang nasaktan ka ng lubos-lubusan sa taong minamahal mo. So that is the word na nagamit dito. That the Holy Spirit love us so much. Na mahal niya tayo, pero sa atin nang gagaling yung kanyang pagdadalamhati. Kasi ito po ay isang present active imperative na ibig sabihin na you stop the ongoing course of action. Na ito yung nangyayari sa mga taga-Efeso. Na sa buhay nila, ay palagi nilang sinasaktan yung banal na Espiritu. They are grieving the Holy Spirit. Paano nila sinasaktan yung banal na Espiritu? Go back to the previous verses and then move forward to the next 2 verses. Na kung saan, we grieve by the Holy Spirit by continuously disobeying the imperatives. Noong saan, sa buhay po natin may binigay siya ng mga kautusan bilang isang mananampalataya, pero hindi po natin ginagawa ang mga kautusan ng mga ito. Diba? Kung babalik tayo, ano yung mga kautusan na nakita natin doon? Sabi doon, speak truth, each one with his neighbor. Be angry and do not sin. Do not give the devil an opportunity. He who is still must still no longer. Tsaka, let no unwholesome word proceed from your mouth. Sa verse 31, sabi nun, let all bitterness, wrath, anger, clamor, slander be put away from you, along with all malice. Tapos, be kind to one another. So, this obedience to the given and known imperatives. Yung mga nabigay, alam na natin, napakinggan na natin, pero ayaw po pa rin natin na sumunod. So we grieve the Holy Spirit. Bagamat it does not affect our, sabi nga, salvation, kasi we know that when we are saved from the penalty of sin, we are continually saved. However,
Ang problema dito is we are not being saved from the power of sin. Yan po yung kailangan natin makita dito. Na these imperatives were given not only for us to obey, but for us, in order for us to be saved from the power of sin. Para yung banal na espiritu na nananahan sa atin, hindi po siya magdadalamhati. So, continuous disobedience and deliberate negligence. Minsan, ang mga mata po natin ay nakatuon sa mga blatant disobedience. Yung mga parang obvious na, yun ay isang disobedience sa salita ng Diyos. Nakatuon yung mga mata natin sa mga corruptions, yung mga malalaking kasalanan. Sabi natin na, kasalanan yan. Pero minsan, hindi po natin nakikita that we Christians grieve the Holy Spirit by deliberate negligence of spiritual duties. Meron po yung mga spiritual duties na nabigay sa atin bilang isang mananampalataya na kailangan po nating gawin. Pero, sa di alam na kadahilanan, alam natin siguro, nakakaligtaan po natin. Kaya sabi nga, madalas natin makita yung mga nagkakasala ng outward sins, gaya ng paglalasing, gaya ng corruption sa gobyerno, ano pa? Yung mga murders, lies na nakita natin kanina, yung mga pagnanakaw, yung mga kasalanan ng mga yun. Pero minsan, hindi po natin nakikita yung mga nakatago na bagay na hindi natin nagagawa. Deliberate negligence of spiritual duties. Such as, ano ba ang mayon? Speaking the truth. Pagsasabi ng mga katotohanan. Being angry and sin not. Yung galit po tayo sa mga kasalanan. Wala pong nakakakita nun. Tayo lang at ang Diyos ang may alam. By sharing beneficial good to fellow Christian in need. Encouraging or pagbibigay ng mga beneficial na salita. Yung mga salita na that builds up fellow Christians. Yung mga yun. Sometimes hindi na po natin nakikita kung gaano kahalaga ang mga yun. At saka sa susunod na verse, sabi doon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has forgiven. When it comes to forgiveness, sabi natin sa mga nagkasala sa atin, sige, bibilangan kita. So, yung mga bagay na yun, it grieves the Holy Spirit kapag nakakaligtaan po natin bilang isang mananampalataya. So, how often na tayong mga mananampalataya we grieve the Holy Spirit of God? Basta ang alam natin kasi sa Holy Spirit is siya yung comforter natin. Siya yung nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. But we must have to understand that we can also hurt His feeling. At sabi nga ni Pastor Art, yung pinakamasakit daw na sakit or, how do you term that? Na madarama ng isang mananampalataya is the one that comes from fellow Christian. At kaya din ang banal na Espiritu. We often grieve Him
but how minsan di natin napapansin. Kaya this is a reminder for each one of us. Kaya nga sabi dito is, do not grieve the Holy Spirit. It is a present imperative. Ibig sabihin, you stop an ongoing course of action. Ihinto po natin yung patuloy na ginagawa natin na nagbibigay pagdadalamhati sa banal na Espiritu. Through sins and through negligence of spiritual duties. Kaya sabi ko, sa ating mga mananampalataya, ang isa dito talaga is the negligence. Ano ba kasi itong banal na Espiritu? Sabi po, by whom you were sealed for the day of redemption. So yung banal na Espiritu na ito, ay siya po yung nagsilyo. He is the seal. That mark our authenticity, genuineness, bilang isang mananampalataya. He is our mark. So yung word na by whom, ay pwede natin itong kunin na instrumental, na ibig sabihin na the Holy Spirit is the one doing the sealing. Siya yung nagmamarka sa atin. Kung sa locative naman, ay pinapakita dito na the sealing or yung pagmamarka, it is taking place in the sphere of the Holy Spirit. So ano man yung interpretation natin dyan, ay it just shows kung gaano kahalaga yung banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya. Kaya mahalaga po siya sa atin. As sabi nga, by whom you were sealed. You were sealed, our passive indicative. Ibig sabihin na in the past, in time past, passive voice, hindi po natin hiningi na gawin to ng banal na Espiritu sa atin. Hindi natin hiningi sa Diyos na sabi doon, markahan mo ako. Pero, minarkahan po niya tayo. So yung word the seal in the biblical, in ancient times, ay nagagamit ito, nagpapakita ng authority, authenticity, ownership, security, and protection. So, yung banal na Espiritu ay nabigay sa atin para ipakita na tayo po ay genuine na Kristiyano. Yes, that we are a genuine Christian. Hindi po tayo peke. Hindi po tayo plastic. So, hindi lang po yung authenticity. It is a mark of ownership. Na yung banal na Espiritu na nananahan sa atin na pinapakita po yun na tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Hindi po na tayo pag-aari ng kaaway. Bagamat andun yung kaaway, napapalibutan tayo every now and then, 24/7 a day. Pero tayo po ay pag-aari ng Diyos. And the Holy Spirit is the mark that we are God's people. Sabi nga, do not grieve. Kasi He is your mark of ownership. Hindi lang mark of ownership, He is our security. Na kung saan sabi po sa Ephesians 1:14, He is given us a pledge of our inheritance. Na habang andun siya, nananahan sa atin, pinapakita po dun that we are secured in Christ. That no one can snatch us from the hand of God.
He is our security and He is our protection. Kaya nga po minsan, pag pinapakinggan ko yung inaawit ko noon na Come Holy Spirit, sabi, saan kayo napunta yung banal na Espiritu? Fall afresh on me. Sabi, bakit? It's a blatant lie. That's a lie from the enemy. Na sinasabi na nang iwan yung banal na Espiritu, na kailangan mong umawit para siya ay darating ulit. But actually, no. He is our security and He is our protection. Sabi po, you were sealed. So sealed in the Holy Spirit emphasizes that Christians are authentically marked, secured by God in the Holy Spirit until the day of redemption. We are marked. That we are God's. Hanggang saan? Until the final day of redemption. So, hindi tingnan natin the word day of redemption ay dito lang siya nagamit. Sa entire New Testament, dito lang siya nagamit. Pero yung day of redemption na ito, ay pinapakita yung idea of the future redemption that is to take place na talagang mangyayari na ito po yung grand finale of God's great salvation. This is the glorification. So, kung titingnan natin dito, the Holy Spirit quickens our heart when we understand the gospel. Yan yung tinatawag ng mga theologian na phase 1 salvation. Na kung saan, ay binuksan niya yung isipan natin, yung puso natin para maintindihan natin yung Ebanghelyo. At dito naman, sa kasalukuyan, ay siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para mamuhay above sin. Siya po yung nanghahawak sa atin. He continually enables us to live a life of holiness. Hanggang dumating yung araw na pinakahihintay ng mga mananampalataya. That is the glorification of our bodies. Yun po yung pinakahihintay natin. Yun po yung culmination ng lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundong ibabaw nito. Ito yung pinakahihintay natin. Kaya nga sa title sabi doon, looking for that blessed day. Looking for the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi sabi po sa Romans 8:23, sabi po doon, and not only this, but also we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. So sabi po dito, even we ourselves groan within ourselves. We go through variegated trials. Dadaan po tayo sa maraming kapagsubukan. Masasaktan po tayo. Mapipiga po tayo. Sabi ito, we groan within ourselves. But we eagerly wait for our adoption as sons, the redemption of our body. Philippians 3:20 and 21, sabi po, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble estate into conformity with the body of His glory,
by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. So makita po natin dito yung trabaho ng banal na Espiritu as we wait that glorious day. Kaya nga po sabi is, do not grieve the Holy Spirit of God. Bagamat hindi po niya iiwan tayo, hindi siya nang iiwan, He is our continuous seal until the day of redemption. Kaya the challenge for each one of us, let us learn, matuto po tayo to obey kung anuman yung leading niya sa atin na naayon sa kanyang salita. Shall we pray? Father, we thank you for the Holy Spirit na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Na siya po yung nananahan sa amin, na siya yung patuloy na nagagabay sa bawat isa sa amin, patuloy na siyang humaawak sa amin para kapag dadaan kami, Ama, sa mga kapagsubukan, mayroon kaming divine strength coming from Him in order for us to be victorious. But Father, we do acknowledge that somehow in our life, minsan, we cause Him to grieve due to our disobedience and due to our negligence. So, dalangin po namin, Ama, na kayo po yung patuloy na gumabay sa amin through your Holy Spirit and through your words in order for us that as we continue with our journey as a Christian, ay day in and day out, nawa Ama ay magiging obedient kami at magiging diligent na Kristiyano po kami para yung banal na Espiritu hindi po siya masaktan sa aming mga isipan, sa aming mga salita at sa aming mga gawa. At nawa po ang mga ito, yung aming mga isipan, aming mga salita at aming mga gawa, it will be empowered and it will be enabled by the Holy Spirit in order that it would be a blessing sa kapwa naming mananampalataya at sa mga tao sa paligid po namin. Father, we glorify your name at ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.